divide mo talaga yung Biblia. Yung naunawaan mo yung mismo, kapag sinasayasat mo, pinag-aaralan mo ng lubos ang Biblia, yung totoo, yung katotohanan, yung nakikita mo sa banal na kasulatan. Yun po yung acceptable na pinapakita doon ng Diyos. Kaya yan po yung pang-anim, will make us acceptable to God. Kung yun po yung pang-anim na kahalagahan ng Biblia, ng mga ating pong pinag-aaralan at nasa sa isip. At panghuli po ay pang-pito, and 2 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi niya po, at mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, maganda rin po yung sinabi niya dito. Panghuli na po ito na puntos ko. Na saan, kung mas naunawa na ng Biblia, yung isa pa kong kahalaga nito ay will make us wise unto salvation. Nalalaman na meron po tayong dunong o kaalaman para malaman po yung kaligtasan po natin na ating pong hinahangad araw-araw. And through Jesus Christ, di ba sinabi na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Dahil sinabi rin ni Jesus Christ in John 5:39, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. The scripture, yung scripture na tinutukoy dito is yung Old Testament, di ba? So napakakapal ng Old Testament, mas makakapal ng New Testament. So kung naisin natin kilalanin kung sino si Iso Cristo, ano yung nagawa niya, ano yung pamumuhay niya, na kung sinasabi ng iba na wala pa siya in Old Testament, meron na po siya in Old Testament. Talagang mababasa po natin na nandun na siya sa Old Testament. At kaya mismo i-search natin, sinabi ni Jesus Christ na pag-aaralan rin po natin yung scripture ng Old Testament. Hindi lang po yung New Testament. Kaya dito, isa pong na kapag kinakilala sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus, nakikita natin kung paano niya ginawa yung kaligtasan. Yung salvation sa mga tao. Yan yung pinapakita po dito kung pinag-aaralan natin yung pamumuhay ni Kristo. Diba? Dahil wala na pong ibang kaligtasan na magpagpupuan tayo kundi lamang kay Jesus Christ. Yung ginawa niya, yung nasa isip natin ginawa niya. Na ito yung nagbigay halimbawa rin, sinabi ni Peter. And 1 Peter. Peter chapter 2. Verse 21. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo tinawag. Verse 20. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal ang iyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mga buti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Meron po yung magsisunod sa hakbang niya. Magpapapakot pa ba sa cross? Yung pinapakita dito, meron na naman papako sa cross, baka ito yung nabasa nila. Sumunod sa hakbang niya. Nung nagpapako si Kristo, nagpapako na rin po yung iba. Diba? Meron po rin, lalo na yung nakatapos lang. Yung April 16, yung Semana Santa nila. Meron naman po tayo nabalitaan. Kaya dito pinapakita niya hakbang na halimbawa po dito yung pagtitiis niya. Then dito sa bagay na ito tayo po ay tinawag, sinabi ni Pedro. Dahil po yung panahon po nila talaga more of sufferings na talagang hinaharap po ng mga Kristyano yung una. Pero sa atin po ngayon, talagang masasabi ko, simpleng mga sufferings na lang na mga nangyayari. Kung sa iba, hindi ko po alam kung ano po yung mga sufferings ninyo. Hindi pa naman po lubos yung nangyayari sa akin. Pero mga paano masasabi ko kung nakakayanan po natin lahat ng mga bagay na yun. Dahil nga sinabi ni Pablo, in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sinabi niya doon, babasahin ko po sa inyo. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya tutulot ang kayong tuksuin na higit sa inyong makakaya.
Hindi kalakip din ng tukso ang gagawin naman ang paraan ng pag-ilab upang ito ay inyong matiis.